Yang isang kabataang iyan, yan yung sinasabing humarang dun sa may pinto na napatay. At nakalulungkot po itong nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. At ayon po sa investigasyon ng Philippine National Police dyan sa Tacloban City, ay ito di umano ay nagsimula sa bullying. Nakalulungkot, pero ongoing pa po ang investigation. Naganap po ito mga 9:30 ng umaga kahapon, Lunes, May 22. At kanina tayo po yung naghatid nga ng ating estudyante sa high school, grade 7. At naiisip natin na napakahalaga yung pagkakaroon ng talagang pagche-check sa mga bag, sa mga bit-bit ng mga kabataang pumapasok sa loob ng eskwelahan. Alam niyo yung bullying, kadalasan noon at ngayon, at mas lumala pa sa mga panahon nga yata ngayon, or pareho din lang noon, unang panahon. May mga awayan, may mga galit, may mga tapang, may mga problema ang mga mag-aaral. At ako rin, naalala ko nung ako ay grade 4, meron akong bully na classmate, may dalang kutsilyo. Talagang pinabagsak ko po siya, at talagang hindi ako natakot. Yun nga, paano ko nagkamali ako at ako ay nasaksak na patay, hindi po ba? So lumalapit na may kutsilyo, kung tumakbo ka, habulin ka, saksakin ka, di ba? May mga alitan na ganun eh. Nakakatakot na rin dahil hindi natin alam kung ano-ano ang dala ng mga mag-aaral ngayon, at na-expose na sila sa karahasan at hindi pag-aakay siguro ng kanilang mga magulang. Napapabayaan yung malalim na pagtuturo sa kanila na ang karahasan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tinuturo pa rin ba ng magulang yung mga ganyang bagay sa mga anak, at ipinakikita ba ng mga magulang sa buhay nila? Sinasabi ng mga teacher, iba na mga kabataan ngayon at matitigas ang ulo. Sinasabi din ng mga teacher, ng mga kakilala natin na matanda, na iba na raw ang mga kabataan, kanilang mga apo o kanilang mga pamangkin o mga anak. Sinasabi nila sa social media, sabi ko, matibay pa rin kapag tinututukan nyo ang anak ninyo. Ano man ang mga problema ay naipapaliwanag nyo sa kanila at naipagagawa sa kanila yung tamang takot sa Diyos at nais ng Diyos na gawin ng Diyos sa mga buhay ng tao nila bilang mga kabataan. Maraming iba, pinag-aaral ng mga magulang, nagiging outlet din nila ang school, malibang sa pakikipag-relasyon. Diyan ho yung away na ilalabas nila, yung galit nila, yung problema nila sa personal nila, sa bahay nila, o ginawa ng ibang tao sa kanila. Pag nasa school sila, doon nila na ibubulalas, o yung init ng ulo, yung galit nila, doon nila na ilalabas. Maraming mga mababait na mga mag-aaral na talagang malapit sa kanila yung mga, alam nyo, pag halimbawa yung meron akong anak na mabait, na yung bunso kong babae, kumbaga talagang lapitin siya ng mga kaibigan kahit di siya umiimik. Talagang nakikita nila, lapitin siya dahil mabait siya, palangiti. Pero pag siya ay nakabarkada ng bully, dodominahin siya ng bully at hindi niya kaya, natatakot siya sa bully, nahahawa ho. May ganyan pangyayari ho, pero naiayos naman. Sa kabisihan ng magulang, kailangan monitor pa rin po natin ang ating mga anak. Wag na tayong umasa na okay lang siya pumapasok, hindi nagre-report sa atin, pero may nangyayari na pala na dapat isabihin ng mga teacher. Kaya nga nandun yung number ng mga magulang to i-report sa mga magulang, sa guardians, kung anong ginagawa ng kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Maraming bully ho na talagang maski anong saway ng magulang nung bata doon sa
nambubuli o nang i-influence sa kanyang anak na bully sa loob ng school, talaga makikita mo yung bata bully kahit sa harap ng nanay niya. Pagalitan siya ng nanay niya, hindi niya pinapansin. Talagang na-spoiled ang nakikita ko ho doon, na-spoiled ng mga magulang. Kaya malakas humang impluensya kahit yung mga bababait yung anak, malaki ang possibility na mahawa o gulatin, takutin niya. Dahil kung yung nanay walang magawa, yung mga magulang walang magawa, yung pa kayang anak mo na ma-impluensya niya. Yes. Kaya talaga nasa magulang ho yan. Ituro nyo yung takot sa Diyos, yung tamang values, good manners and right conduct. Dapat diinan yan ng mga nagtuturo ng values education sa mga estudyante ng good manners and right conduct. Mga bata pa lang, elementary pa lang, talaga namang grade 3, grade 4, ang dami ng bully ho. Grade 1 pa lang meron na. Yung spoiled sa bahay, kung bulihin yung mga diba? May mga teacher naman na may sakit, hindi naman nila ma-check. Balibagin na lang nila ng mga eraser o kung anong gawin nila. Hindi nga, may sakit sila, hindi nila kayang sitahin. Diba? Gagalit nila sila ng gano'n. So, paano gagawin? Diba? Paano dapat mapatino itong mga mag-aaral na ito? Napabayaan din talaga ng magulang. Dahil sinasabi ng mga teacher, nasa magulang yan. Dumating yan dito sa aming eskwelahan, ganyan na. Sasabihin ng mga magulang, kaya nandyan na sa school nyo, patinuin nyo na anak ko. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo. Maski ho nasa school ang mga anak ninyo, kung sa bahay ay sanay mambuli ho. Mahihirapang mabago yan sa loob ng eskwelahan. Ako, nag-handle din ako ng children, nag-handle ako sa church ng mga young people. Akay sa akin yung mga anak nila. Pero pagdating naman pala sa bahay nila, magulo silang mag-aama, magulo silang mag-iina. Hindi sila magkaunawan, ano ba nakikita ng anak sa magulang? Yun ang dapat, yung pagmamahal, nararamdaman ba ng bata, yung pagbabarkadahan nila ng magulang nila, yung pag-uunawa ng magulang sa kanila, yung pag-guide sa katubirang kabanalan, paglayo sa kasalanan, na yung aral ng Diyos, na ituturo pa ba sa kanila sa bahay, yung good manners and right conduct, ang values education, kung hindi na, maski kung saan magpunta yung bata, makakadama yan, magagawaan nilang mambuli. Okay? At yung galit nila, o yung nakasanayan nilang kalokohan o tapang, pag doon inilabas sa school, makakadamage, makasaksak. Kung hindi marunong magtanggol yung katulad namin, ano na mangyayari? Sa totoong buhay, kahit sa mga may mga nakaaway na rin ako ng mga law enforcer na mga bullying mangungutong sa mga checkpoint. Nagpigil lang ho ako. Kayang lumaban, mga lasing lahat pwede mo namang utasin lahat kaya nga lang, siyempre ingat ka at baka hindi mo mapinis. Kaya nga sabi ko nga maraming bully sa mundong ito. Yan talagang bully. Iba ho yung nagko-correct. Iba yung talagang bully. Yung bully, talagang mapanakit, mapaniil, agrabyado, mabag samantala. Yan ho yung mga bully. Kinalakihan, maraming amang bully na nakikita ng anak nila. Kaya yung anak nila ganun din. Kaya kahit dalhin niyo pa sa matitinong simbahan ang inyong mga anak, kapag dating naman sa balik sa bahay ng inyong mga anak, at ito nakikita sa ina o ama, panluloko, panggagancho, pagiging matapang, pagiging malupit, marahas, ayun, ganun gagawa ng kasalanan. Yes. Pero kung sa bahay pa lang, maski saan niya mapunta, mapasimbahan, mapaeskwela niya, matino. Mai-influensya, nandyan ho ang masamang influensya, pero kailangan maturuan pa rin silang lumayo. Okay, and then bantayan pa rin sitahan. And then chicken. Pero yung teacher, talagang nandyan sana. Kita naman sana. Sino pinaka-bully? Ako teacher, nag-aral din naman ako ng education, yung methodology, tapos ko rin naman ho yan. Pag ako teacher, ang gagawin ko dyan, eto nabubuli. Alam niyo ang ginagawa ko, kung sino pinaka-bully?
kahit sang simbahan kung saan ako ay nag-handle ng mga children, young people, kung sino yung pinaka-bully, yung pinaka-may mga problema, sila ang pinaka-kaibigan ko, tinatapik, sila yung kinakausap, sila yung binibigyan ng responsibility, sila ay natitino din. May mga sobrang talaga namang lilikot, titigas ang ulo dahil nakita ko naman yung magulang talaga namang pabaya talaga, o hindi alam ng tamang pagdidisiplina sa anak. Alam niya itinuro ng Diyos yung tamang pagdidisiplina sa anak, aral ng Diyos ang ituro, hindi lamang pagmamahal kundi ididisiplina mo sila, papa. Sabi nga niya yung rod, yung pamalo ay dapat nariyan. Sabi ko nga ng mga anak ko dati, nung napasobra yung aking pagdidisiplina noon, nung ako'y wala pa sa sarili ko, wala akong takot sa Diyos, wala akong relasyon sa Diyos, walang espiritu ng Diyos, ako'y nakakapanakit din, pero pinagsisihan ko, tinalikuran ko na iyon. At sinabi nila na mahalaga rin, Papa, yung pagdidisiplina upang kaya kami ay tumino. Dahil kung panay kami, hinahayaan kami sa aming kamalian at hindi namin nakikita yung nagagalit kami sa kasalanan, pero ina-explain naman namin, inaiintindihan nila yon. Pero wag lang kami yung gagawa at magpapatuloy kami sa kasalanan o karumihan ng buhay, then hindi sila maniniwala, magre-rebelde sila. Okay? Mahalaga ho sa katuruang Kristyanismo, tinuturo yung disiplina. Pag na-spoil nyo ang mga anak nyo, iba pa ho yung na-spoil sa pagkain hanggang na high blood, hindi natutunang kumain ng gulay, namatay na maaga. Halimbawa, yung bata, na-spoiled natin sa tapang, na-spoiled natin yung kalokohan niya na siya ang hari. Okay, nasusunod niya lahat ng gusto sa bahay. Pati sa school, nasusunod niya lahat. Siya ang hari ng sarili, anumang magustuhan gawin ay gagawin. Makapanakit, kung hindi naturuan, anak, ayaw ng Diyos yan, hindi tama yan, anak. Kaya maraming akong mga alam na kahit mga anak pa ng mga lingkod daw ng Diyos, pero hindi marunong magdisiplina ng sarili. Nakita ng mga anak, ang mga anak ganun din. Nasa pagmamagulang ho yan. Kaya itinuro ng Diyos, ikwintas ang aral ng Diyos, ipulseras, ilagay sa gate, sa pintuan, ilagay sa bintana bago kumain matulog, pag naglalakad, ikinikwento nyo sa kanila yung aral ng Diyos. Di pinamumuhay, itinatrain mo sila. Hindi bala, turuan mo ito, wag mong gawin yan, gawin mo ito. Pero sa buhay ng magulang hindi nakikita. I-train mo sila by example. Sabi ng Bible, train up a child in the way they should go. When they grow old, they will never be departed from it. So, kailangan yung aral ng Diyos ay naipakikita ng mabuting magulang. Hindi yung gawin mo yung ginagawa ko, yung sinasabi ko, pero wag mong gawin yung masama kong ginagawa. Kaya diba sinasabi na ang maling gawain ay nagiging tama sa mata ng bata kung ito'y ginagawa ng matanda. Marami ho, ako, naging member ako ng Campus Crusade for Christ. Sa mga eskwelahan, sa Adamson pa lang, talagang kahit sa mga iba't ibang university meron yan. UP, TIPT UP, FEU, meron yan po. Meron yan sa Lasal, Ateneo, meron po yan. Magkakasama kami. Pero kami tinrain para hindi maging makamundo o kahalabiin ang mundo. At kundi maging malalim kami sa Panginoon. Ganun kami noon, since 1986. Bagamat hindi pa ako tuloy na nagsuko ng buhay. Pero nakatulong iyon upang muli kong balikan yung mga ganung bagay na tinalikuran ko o hindi ko siniseryoso. At siya kung siniseryosong itinuturo sa mga anak ko hanggat maaari. Kaya nga nagpapasalamat ako. Nagkaroon ako ng mga anak na maunawain at hindi rin masyadong makamundo. At lalo kong hinahasa na hindi sila maging ganun. Nasa pagmamagulang. So, naging masamang magulang din ako noon. At nagkita ko mamanahin nila pati sugal, mamanahin nila maging kasamaan. Kaya talagang nagbago ako dahil ito ang nais ng Diyos sa kanila. At sinasabi kong ito ang nais ng Diyos kaya ako nagbago. Ito ang nais ng Diyos para sa inyo. Nilikha niya tayo, ito ang gusto niya. Sumunod tayo sa katuwiran, nais ng Diyos. Kaya't hanggang ngayon nakikita ko mga kabataan na titignan mo sila. Daming problema, broken families, dysfunctional families. Maraming pera, mga magulang nasa abroad, both, pero wala namang magulang sila. So sila ay napalulungi, nagagawa because walang pagdamay,
pagpapayong tama, laging busy na sa cellphone, walang nanay na o tatay na makausap sa mga pagdating ng bahay. Wala, nasa pera, paghanap ng pera. Mayaman, hindi na bahay. Pero saan ba may nakita kang post eh? Sabi, marami akong nakita, sabi na nag-post. May yaman sila, magandang bahay, marami sasakyan, pero mga anak walang disiplina, di ba? Napalungi sila sa mga prat, napasira sila sa mga ganyan kasi hindi natutukan. Meron namang pagkahirap-hirap, pero maayos ang kanilang mga pamilya. Nagtatalbog sila ng kamote, nanghihingi, o may mga tumutulong, pero matapat sila sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga, hindi sila makamundo, nagsusumikap sa buhay. Kaya ho ang mga school, nagiging bagsakan ho ng mga problema, sinasabi ko yan ng mga principal, mga teacher. Sakit ng ulo nila, minsan hindi nila kayang pansin. Minsan may mga teacher din, sila yung pinapatay. Diyos ko ng mga estudyante nila na, yung iba naman talagang kagagawan ng teacher na mali talaga. Yung iba naman talaga, napasobrang disiplina o ginantihan sila ng estudyante, patay sila. Ang daming ganyan nangyayari sa mga balita. Totoo ho. Kaya nag-iingat din ang mga teacher, hindi nila pinapansin. Paano bang gagawin niyo? May nagsabi sa akin, Kuya Sam, mag-Bible ka doon sa school, ano bang gagawin? Oh, di ba ikaw ay, di ba, ano ka, pastor, ikaw guidance counselor, bakit hindi mo pa pamahalaan yan? Bakit hindi ka makapag-present? Kung kinakausap ka ba ng Diyos, bakit hindi mo makayanan sila para i-guide? Dapat magsilbing ilaw, asin ka dyan sa lugar na iyan. Sa college, maganda magkaroon ng mga ganyang mga activity ng mga Christian group. Kasi may mga vacant sila, nagbo-board sila sa lugar, gaya ng Ascot. Pero dito sa mga high school kasi sila ay busy pagkakain ng tanghalian, pagpasok na umaga, pagkakain ng tanghalian, pagkatapos ng hapon, uwi na, wala nang time for dyan. Kaya yung mga nagtuturo na lang ng values, yun na lamang, yun ang pwedeng mag-impluwensya. But yun nga lang, they cannot sing like a church, like a Bible study. Hindi sila pwedeng kumanta o bukas ng Bible ng talakayan doon at makapanalangin. Yan na makatutulong sa pagbabago ng tao at sa pamamagitan ng mabuting patutuo ng talagang nag-aakay. Naalala ko isang kaibigan kong pastor doon sa Ascot, balak daw niya magtayo. Chine-check ko kung nagkakaroon pa rin sila, nagpatuloy, pero parang wala, di pa kulo yun. Isa tayong concern din sa mga kabataan na yan, kung paano sila mailalapit, maibabalik ang relasyon sa Diyos. Dati akong may mga inaakay, ngayon mga pulis na sila. Kakatuwa, dati sila mga haragan, tambay, gala sa gabi, pero nung dumating ang time ay naging maayos. At maraming iba rin na nagkaroon ng problema ang buhay nila, gusto nila matuloy uli yung mga ganong bagay na pag-aaral, pag-aawit sa Panginoon, pananalangin, pagtuturo ng tamang nagtuturo. Kaya sa mga eskwelahan ho, kikita natin, di ba? I-check po yung mga pagpasok. Ngayon ginagawa na sa Kamaynilaan, sa Quezon City, yung pag-check ng mga bag. Paano kung may mga panaksak yan? Paano kung yan may mga pampatulog para makapang-rip? Ano yan? May baril ba yan? May gagantihan ba yan? No? Paano gagawin natin? Diba? Diba? Nakikita natin, hanggang ngayon nakikita natin yung ibang public schools, lumulundag yung mga estudyante palabas ng pader. Hanggang ngayon, meron din doon, merong iba doon po sa masampa, doon sa pader, ang laki naman ng eskwela, hindi naman kayang bantayan ng utility o mga security guard yan. Masyado namang mababa yung pader, nakakapasok, even yung mga outsiders pwedeng pumasok sa loob ng school para gumanti. Diba? Yun nakalulungkot, kaya kailangan pagtutukan, bantayan ng mga principal ng mga eskwelahan. Ano naman kayang memo, ano naman kayang direktiba ng DepEd tsaka PNP po sa mga eskwelahan para maiwasan ng ganito. Okay? Nag-i-station ng mga pulis, dapat ba yun? O barangay tanod para may nangyari, may papasok ka agad doon na dapat may train din ba sa loob ng school na teacher o na pwede siyang humarap, alam ba nila ang gagawin sa ganung situation at nabarilan, dapat pagtawag nila may papasok ka agad na pulis o kung galing pa sa station ang mga pulis saka palang darating, medyo matatagalan, ano pa.
kailangan po talagang pag-isipan, bantayan, at hindi naman sa lalamig na naman yan, kailangan continuous yung pagbabantay. Hindi ko naman sinabi na parang sa bangko, tanggalin mo, di ba? Pag galing ako lamang ng isang lending nung isang ilang mga araw, di ba? Ulto mo sombrero, tatanggalin mo. Bawal talagang hindi nakatanggal. Tapos, although, yung bag mo, hindi naman check. Kung dapat nga, check, merong metal detector, baka may holdupper ka, di ba? So, may bakal. So, paano ng mga school? Katulad ganyan, may mga namatay na 3, merong mga nasa 15, 14 at 13 yung nasaktan, kaya po, ay 4 na po yung namatay. Maraming mga magulang din ang nangangamba sa pangyayari sa mga public school. Sa private, may mga nangyayari, meron din. Sa Amerika, may mga nangyayari din. Pero sa private, ang nakatutuwa, parang minsan mahigpit sila dyan. Yung pagdating dyan sa mga bully, dapat talagang tinitingnan mo yung bully, pinag-aayos mo sila, pinag-aayos mo uli. Kinakausap mo pareho yung mga magulang, pinapatawag ang magulang. Nire-resolve ba? Yun ang maganda sa pamunuan, o kung may guidance counselor na matino yung mga eskwelahan, di ba? Paano kung may nang api, di ba? May nang momolestya, di ba? Di ba? Paano yan? Arregluhan? Anong gagawin dyan, ha? Kaya minsan, di ba? May binubuli, nagbigti, di ba? Merong binubuli, di ba? Hindi na pumasok, tawa din. Dapat gawin, sabi ko nga, isa sa mga anak ko nang binubuli, bala ko ilipat. Nilipat ko nung ibang room kasi nandun na yata yung haragan. Nandun na minsan parang kumbaga nandun yung pinakaharagan ang mga nandun sa section din na ilagay. So nilipat ko siya dun sa medyo strict na teacher na kayang disiplinahin yung anak ko. Mas gusto ko para sa NSK News ng NSK TV channel, Narciso Ko reporting.